Raul Barreto, Manny Martin, Bing sino yung Gottioldi, mga Cocoy binabanggit Laurel. mo? Sino Yan ang mga dati kong classmates as far as I can remember. Actually, marami pa yan eh. Mahaba pa yung listahan. Tsaka mahaba pa buhok nyo nun. Oo, naku. Every time nga may reunion, we look at the diminishing. Ganyan talaga yon, di ba? Pag pupunta ka ng reunion, you try to remember who was the smartest in the class, di ba? O kung Who sino was yung the nerd. cute one? Who was the chick boy? Sino yung pinaka-number 1 sa class pa? Kasi pag may exam, doon uupo yung mga nakapaligid sa kanya. Ang gusto namin, niro-roast namin yung mga teacher namin. Di ba? Di ba ganun yun? But then, when you see them today, your classmates, and even when you see the teachers, there's so much respect for them, Yeah. Then you realize how patient these They teachers were. were. Yeah. Diba? Tama ka, Peter. Pero alam mo, merong isang batch, yung batch 78 ng Union High School Manila. Higit pa sa kumustahan ang nangyari sa kanilang reunion. Ang high school life ang tinuturing na isa sa pinakamasayang yugto ng buhay ng isang kabataan. Biruin mo ba naman na 4 na taon natin silang kasama sa lungkot, kasiyahan at kakulitan? Minsan nga higit pa sa kapatid ang turing natin sa kanila. Ganito ang pagsasama ng Batch 78 ng Union High School sa Manila. Saan na ba ang magkakabarkada pagkaraan ng isang dekada? Kahit every month nagkikita kami, there's always the feeling that you enjoy each one's company. You might expect 4 or 5 groups na nagre-reunion in a year. Mga barkadang high school, minsan 2, 3, magkikita-kita yan, shopping, manonood ng sine. Sa pagsasama ng barkada, higit pa sa kumustahan ang nangyari. You will also find classmates na nahihirapan naman. Like, meron silang marriage problems, merong mga financial problems, mga ganun-ganon. And you try to, yung kaklase ko to kaibigan ko to kapatid ko to, parang ganon. And you want to get involved, you want to help. Gaya ng dati, nandun ang bawat isa para magbigay ng lakas ng loob. At mula sa nakita nilang pangangailangan ng bawat isa, nabuo ang Union High School of Manila o UHSM Foundation Batch 78. We wanted to help each other. We wanted to, yung ipopool namin yung resources namin to be able to help one another, parang ganon. So the foundation was a practical way to start it. Like for example, magko-contribution kayo, pagkatapos pag kailangan ganito, ganyan ng pera, through the foundation, maibibigay yun. Di lamang nahinto ang pagtulong ng grupo sa kanilang mga batchmates. Dumaloy pa ito sa ibang tao. Tapos we thought of yung putting up, preparing a medical mission. Not just because we wanted to, pero kumbaga, reaching out or giving back. Mula sa nasimulang kawang gawa, tumuloy ito sa mga batang kapuspalad ng Caloocan, Malate, Rizal at Paho, Quezon City. Sa pakikipagtulungan ng Caris Faith Bible Church at Operation Blessing, na ibahagi ng UHSM Foundation Batch 78 ang tsinelas, grocery items, reading materials at laruan sa mahigit sa 100 bata. Pinaka-natuwa kami kasi yun yung need ng mga bata. Dumalo rin si Miss Ganda, ang singer na anak ng isa sa mga batchmates. Di lamang boses ng kasiyahan ang kanyang naipadama, maging ang boses ng pag-asa. Umaasa rin ang grupo na magkaroon ng pangarap ang mga batang ito. Buo ang loob ni Dr. Gaurano na di malayong masilayan nila ang magandang bukas. For me personally, what struck me was like for example, tanungin namin, anong gusto mong maging paglaki mo, ganun. Ang nagiging response nila is either gusto kong maging Japayuki. The thing is, ang ambisyon nila ganun na lang. Walang ambisyon sa kanila mag-aral, makatapos man lang ng college. Life is probably hopeless for most of them. And somehow when you reach out to them, merong hope silang natatanggap. Hopefully, in so doing, they see Jesus Christ in that effort. Yan ang UHSM Batch 78. Larawan ng tunay na barkada sa kalungkutan, kasiyahan, kakulitan, maging sa pagbuo ng pagbabago sa ating lipunan.
you know, Felici, it's so, outstandingly noteworthy, no? That your friendship goes beyond your high school days, di ba? Oo, diba? Hindi lang kayo you don't only think of each other, but even other people. Beyond your classroom. Yes. And you're friends before, you're still friends today, and you still care for one another. Amazing, amazing. You know, if you missed some of our stories today, you can visit and watch it online. Just log on to our website, www.cbnasia.org. Sa araw na ito, sabay-sabay nating natutunang pahalagahan ang pagbibigay. Isang mahalagang paalala na ang ating pagbibigay ay hindi mauuwi sa paglalagay. Nakasaad sa Aklat ng Kawikaan, chapter 15, verse 27, ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan, ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. And in the New International Version, Proverbs 15:27 says, "A greedy man brings trouble to his family, but he who hates bribes will live." At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan, mga kwento ng pag-asa, kabutihan at tagumpay. Hanggang sa susunod, ako po si Felici Pangilinan Rizon. At ako naman si Peter Cairuz na nagsasabing, si Jesus ang sikreto ng tagumpay.